Okay? Good morning sa mga nanonood po sa ating YouTube channel. Haggai chapter 1, verse 1 hanggang verse 14. Andiyan po ba kayo? Amen. Okay? So, magkakaroon po tayo ng responsive reading. Sa akin po ang verse 1, sa inyo ang verse 2, hanggang magsabay po sa verse 40. Okay? Haggai chapter 1, verse 1. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, This time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, It is time for you, O ye, who dwell in your city houses, and this house my priest. Verse 5, Now therefore thus saith the Lord of hosts, Consider your ways. Ye have sown much, and live in little. Ye eat, but ye have not enough. But ye drink, but ye not filled with drink. Ye clothe you, but there is not warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, Consider your ways. Go up to the mountain and bring wood, and build a house, and I will take pleasure in it. I will be glorified, said the Lord. Ye look so much, and lo, it came a little, and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Then Zerubbabel the son of Shealtiel, Joshua the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people did fear before the Lord. Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. All together now. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. So tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray. Pagpalang Diyos Ama, salamat po sa napakagandang araw, umagang ito. Pinagkaloob niyo muli sa buhay ng bawat isa. Thank you for the past week na pag-iingat, ng probisyon, ng proteksyon. At marami pong salamat, bagamat hindi karapat-dapat, maraming kasalanan, maraming kakulangan, ay dinala mo uli sa bahay-sambahan mo upang makapagpuri, mapag-aral ng iyong salita. Panginoon, muli po kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga maling gawi, maling isip, maling salita, at mga responsibilidad na hindi nagagampanan ng tama o Diyos. Bigyan niyo po ng pagpapatawad at paglilinis sa aming puso. Bigyan niyo po ng pagpapaturo ito, Panginoon, at papaglinawin niyo ang aming mga isipan. Maging bukas po ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong salita na magsilbing paalala, magsilbing palo, magsilbing pagtutuwid, Panginoon, sa mga baluktot namin na gagawa. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay lalim sa iyong mensahe. Kami pong lahat ay turuan mong muli. At masawata, Panginoon, ang anumang mga maling haka, maling isip ng sino man sa amin. At tulungan niyo po ng pinakayaman sa salita mo, O Diyos, ang bawang damputin ng bawat isa. Ikaw po ang magsaway sa kaaway. Huwag niyo pong hayaan ng sino man na talunin ang aming laman, kundi papagtagumpayin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan upang labis naming mapakinabangan ang mensaheng ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. Alam niyo po itong Haggai, daming beses ko na na-preach to rito eh. No?
sa dating church, dito sa lugar na ito, at sa lahat po, in almost 11 years ng church at 11 years ko na bilang pagpapastor, ngayon ko lang ituturo ito na sobrang relate ako. Why? Because sa problema po dito, okay naman yung takbo sana. Ang problema, ang Panginoon, hindi siya natutuwa. Hindi siya natutuwa in this situation because dito po sa aklat ng Haggai, ang Panginoon ay naglalabas ng sama ng loob. Amen. Mabigat yun. Masama ang loob ng Diyos because He sees His people taking Him for granted. Ayaw ng Diyos na nakikita niya doon sa nangyayari na yung mga tao ang gaganda ng bahay, na yung mga tao nagpapatuloy sa buhay, pero yung kanyang bahay, wasak. Kasi ganito, ang sitwasyon po doon sa bayan sa Israel, nasa sentro yung worship house. Nasa gitna. Imposible na sa bawat araw na lalabas yung mga tao, hindi nila mapapansin yung worship house. O kayo ha, siguro taga-GMA naman tayong lahat, di ba? Pupunta ka ng San Jose. Nakita mo may maliit na arko doon, di ba? May maliit na, ano doon, tawag dito? Rotonda. Pag dumaan ka doon sa may San Jose, posibleng hindi mo mapansin eh. Let's make this the situation na yung worship house nandun sa ganung lugar. At bawat tao, nung time na ito, dumadaan doon, lalabas sila, nakikita nila yon at para sa kanila, wala lang. Bakit? Di malagay. Ngayon, sa atin, tayo, malayo naman tayo sa ganung sitwasyon. Kasi itong church, bagamat marami dito sa atin, pag dumadaan kayo dito, imposible dito madaanan. Pero yung worship house na tinatayo natin doon, talagang sasadyain yun. Hindi yun madadaanan basta. But the same idea is pareho. Na yung worship house dito at worship house doon, pareho. Ang kaibahan, ang worship house na to, hindi sa atin. Pero yung worship house doon, yun yung ating tinatawag na promised land. Kumbaga, ito na to eh. Naalala nyo, 2 years ago, kasi nag-pandemic and then this year, nangangarap lang kami. Mag-pray natin na makabili tayo ng lupa. Naalala nyo pa yun? Amen. O, magkano ang lupa ngayon? Hanap tayo. Kasi nagsimula naman yung desire na yan. Dahil nga, una, pinahiram kami ng lugar. Ginagamit for 7 years. Tapos napunta rito kasi yung lugar na yon, unang pinahiram, hindi na kami tinigilan. Ninakawan kami ng ninakawan. Pati yung grills na bakal ng church, nilagari yun para manakawan. Kasi pugad rin ang adik dun. Then, lipat rito. Upa na lang. Tama-tama, nasa highway tayo. Kinausap ko yung may-ari, pwede po ba bilhin na lang namin yung lugar nyo? Hindi po, pastor, kasi may sentimental value yan. Kasi yung may-ari nito, patay na eh. Hindi po, pastor, kasi dahil may sentimental value sa pamilya namin yung property na yan. So, hindi po pwede. Hindi. So, hindi pwede. Hindi tayo mapilit eh. Ba't naman natin pipilit eh? And then, God gave us that place. Tago. Hindi kita. Pero may project ang gobyerno doon na yung tulay dyan, kung nakita nyo yung tulay na ginagawa dyan, tagusan ng paliparan. Tatawid dyan. And possibility is yung tulay, ito yung gagawing daan, ito yung church. Tapat-tapat ng main highway. Pero, hindi naman yung highway yung great doon eh. Ang great doon is yung church. Bakit? Kasi yung highway, government's project. Pero itong tatayo nating church is God's work. Pastor, pandemic ngayon. Hindi ba parang hindi naman akma na mahirap na ngayong buhay ngayon eh. Ngayon pa ba tayo magtatayo na? Alam nyo, yan yung same reason. Kaya na sumasama ang loob ng Diyos. Dito sa ating passage. Kasi gusto ng Panginoon, ipagtayo siya ng church. Ipagtayo siya ng temple, ipagtayo siya ng worship house.
Pero sumasama ang loob niya kasi kaganda-ganda ng bahay ng mga tao dito sa binasa natin. Pero yung kanya, pinabaya. At sa panahon natin ngayon, pwedeng nakikita rin ang Panginoon niya. Bagamat tayo ngayon ay nasa pag-uumpisa ng pagtatayo ng worship house at wala namang kumukontra dito eh. May kumukontra ba dito? Wala naman, di ba? Wala naman eh. Walang kumukontra. Bakit? Kasi alam nyo na ito naman ay para sa Diyos. Ayaw mo ba nun magiging kasali ka sa great work na tinatawa? Ayun, sabi ng title natin, People and the Work for God. Last week, ang preaching natin is People and the Promises of God. Ngayon naman, People and the Work for God. Ngayon, ang tao at ang trabaho para sa Diyos. Sa passage na to, gusto ng Diyos na magpagawa ng worship house. Pwede naman gumamit ang Diyos ng unbeliever, di ba? Pero ang Diyos kasi ayaw niyang itiwala sa unbeliever ang ganung gawain. Pwede naman, sumulat ako, Gob, Mayor, Konsilor, pa-sponsor naman ng Yero. Pwede naman yun. Pero bakit natin ibibigay sa unbeliever ang pribileyo? Pastor, alam mo, pag tinignan mo, church natin, ang attendance natin, ang capacity natin, hindi natin kakayanin. Naalala nyo yun sa, yun nga, sa feeding the 5,000. Sabi ng Panginoon, mga tao, sige. Sabi ng mga disciples kay Lord, Panginoon, pauwi na natin itong mga to. Sabi ng Panginoon, wag. Paupuin nyo sila. Diyan, maraming damuhan dyan. Paupuin nyo yan dyan. Siguro sabi ng mga disciples, bakit paupuin? Ano papakainin ng damo? Pero hindi. Sabi ng disciples, Panginoon, mukhang mahirap po yan kasi wala naman tayong dito eh. Hindi naman tinanong ni Lord kung ano yung wala, di ba? Ang tinanong ni Lord, anong meron? So, the young kid gave his 5 breads and 2 fishes. And the Lord made that small thing greater than what is needed. Bakit ko pinangahawakan yung kwentong yan, Pastor? Dahil una, talaga namang maliit ang hawak natin. Pangalawa, may mayaman ba rito? Tasan ka ba yung mayaman dito? Baka naman ikaw na ang answered prayer. May mayaman ba rito? Can you consider yourself a rich man? No. Hindi ka mayaman. Alam mo yan. Bakit? Doon ba sa passage sa feeding the 5,000, mayaman ba yung ginamit? Bata nga lang yung ginamit. Bata. At yung batang yon, ano lang ang ginawa niya? Nagbigay. Binigay niya lang yung meron siya. Hindi titignan ng Diyos kung anong meron ka. Basta ibigay mo ang meron ka at siya nang bahala magparami. Kaya nga sabi ko, Lord, 50,000 lang to. Paramihin nyo ha. E mayat maya pa. Kuya, kailangan na ito. Kuya, kailangan na ito. Ano ako magagawa ro? Siyempre, pag nagpatayo ka, bakit pastor hindi ka kumuha ng mga taong marami para mag-labor doon? Ba't nga natin ibibigay sa unbeliever yung pribileyo? Biruin nyo, church natin, worship house natin, nagtayo, unbeliever, payag kayo? Kaya nga itong mga itong kinukulit ko. Baka akala nyo, kumita ako doon ha? Wala ako doon. Wala kayong tinatanggap doon. The same as me. Ang bira, Diyos ba? Sisingilin pa natin. Pero hindi ko naman kayo pinababayaan magutom doon. Kita nyo, pati pagkain, bawas pa sa 50,000 na budget natin. Kaya lang, kasi it is God's work. At dito sa aklat ng Haggai, ayaw ng Panginoon yung nangyayari because the people continue their lives without working anything for God. Ayaw lang ng Panginoon. Hindi naman ang Panginoon parang sakim na gusto niya, kanya-kanya-kanya. Hindi ganun ang Diyos eh. Kaya lang nakikita kasi ng Diyos yung problema.
Pero pag ito po, mga kapatid, gusto tayong pagtrabahuhin ng Diyos dahil pagtrabaho ng Diyos, ano yung makita natin? Ito. Introduction pa lang to. Una, it is great. Pag ang Diyos nagpatrabaho, pag may pinagawa ang Diyos, great work yan. Tingnan nyo sabi sa 1 Chronicles 29 verse 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender. Sabi ni David, yung anak ko na pinili ng Diyos para magtrabaho, si Solomon, ay bata at mahina pa. At dakila yung gawain. For the palace is not for men, but for the Lord. Sapagkat ang sambahan ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. So if it's anything that you can give na katangian doon po sa gawain na para sa Diyos, una, it is great work. Kaso, kung tayo mismo na mga mananampalataya ang maliit ang tingin sa gawain para sa Diyos. Imagine kayo mga babae, hindi ko kayo tinatawag doon. Bakit? Makita ko kayo, nagbubuhat ng sako ron. Kawawa naman kayo. Okay, kung kasing katawan kayo ni Amalia Shi, baka matanggal pa ba doon? Tama na yung si Kenneth na lang, no Brad? No? Saka na kayo bumawi mga babae pag may bubong na. Kailangan lang namin doon, mga taga-timpla ng juice, mga ganon. Kasi si Clyde, hindi makatrabaho ito ng walang juice eh. Mas try to imagine, mga kapatid. Ito, lalo na sa mga lalaki. Every, you are not doing it for anyone. You are doing it for the Lord. That is your labor for the Lord. Pasalamat ka nga, nagagamit ka na ng Diyos ngayon. Dati, hindi naman eh. Nung unbeliever tayo, nagagamit ba tayo ng Diyos? Yung lakas natin, yung energy natin, yung talino natin, nagagamit ba ng Diyos yan? No, it is this time na nagagamit ka na ng Panginoon. Amen. And I am not any thinking na tinatayo yung church for my glory. Sabi ko nga sa inyo noon pa at least pwede na ako mamatay. Hindi na kayo papalayasin kahit kailan sa worship house. Kasi hindi na kayo mangyayari sa inyo na hindi na kayo makabayad ng upa. Kasi inyo na eh. For me, this is a testament of God's faithfulness. A token of our labor for the Lord. But it seems the world has stolen our reward. Kaya nga napakaganda ng passage nito kasi relate tayo ngayon dito. Ngayon ko lang to pinipreach na talagang nagpapatayo na po tayo. Pinipreach ko to, wala naman tayong pinapatayo, parang hindi masyadong relate. Pero ito, nagpapatayo tayo ngayon at pinipreach ko ito dahil great work ito eh. Pangalawa, yung glory. If it's God's work, it is glorifying. Doon sa teksto natin, sa verse 8, sabi, Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord of hosts. Sabi ng Panginoon, ako ang maluluwalhati. Pag natayo yan, ito, tingnan nyo pag government project, may pangalan at may mukha ng kandidato na para bang sila ang gumastos. Kahit alam natin, hindi naman silang gumastos. It is not funded by the politician, it is funded by the money of the people. Government funds. Pero ang ganda, nasa church natin, pag natapos yun, papakuan ko yun. This building is financed by faith. Wala po tayong foreign support. Wala rin po tayong local support. Wala rin po tayong kahit anong support, kahit supporter pa, wala eh. What we only have is our faith. Nakita niyo yung post ko? Ba? 50K lang, pero 1 million faith ang baon. Kaya nga doon sa mga boys natin, sobrang kailangan ko ngayon. Kaya pag may online class kayo, syempre unawa ko yan. Syempre nag-aaral kayo eh. Pero basta sana anytime free kayo, Pastor, papunta na ako dyan. Papagamit ako kay Lord. Tatayo natin yung templo.
Pag naumpisahan naman na yun, natayo na yung hollow block, nalagyan na ng bubong, wala na, madali na yun. Kaya lang ngayon, talagang grabe po yung labor namin. Imagine, si Brother Drexler, tumitiklop yung tuhod, dala-dala yung buhangin din. Si Brother EJ, parang kulang na lang, liparin ko eh. Hawak yung isang hollow block na ganun. Si Brother Kenneth, nag-dive sa putikan po yan. Nagbababa ng mga panambak doon kasi maputik eh. Eh buti nga ngayon, maganda pa na. At si Brother Clive, nag-i-enjoy lang daw siyang mamutol ng kapuno. Kaya pag ang DENR napunta ron, at naghanap ng eto kaagad ang ituro natin. Pero mga kapatid, lalo na sa inyo mga nagtatrabaho doon, always do it for the glory of God. Amen. Alam niyo, pag sa glory of God ko yung ginawa, hindi naman ako magre-reward sa inyo eh. Hindi ako ang rewarder eh. Diba? Siya ang rewarder, ang Panginoon. O kayo mga babae, stay put lang kayo. Huwag kayo maglala, hindi kayo mawawala ng i-contribute. Kayo maglala. Baka naman sabihin nyo, Pastor, nauubusan na kami ng gagawin. Wag. Darating yung time nyo, pero ngayon wag muna. Kasi masyadong hard labor ito eh. Kaya kami muna. Pero sabi ng Panginoon, and I will be glorified in it. Kaya nga sabi ko kanina, tatandaan nyo na sa bawat gagawin nyo, isa lang ang tiyakin nyo. Kakampi nyo dapat ang Diyos. Amen. Kalaban ba natin ang Diyos kung tatayo natin worship house? Eh pag ikaw ang umupost dyan, ay baka ikaw ang kalaban. Alala nyo, si Sanballat at Tobaya, sa ginagawa ni Nehemiah, sila pa yung mga kontrabida eh. Pero nakita ko, may kontrabida ba dito? Parang wala naman eh, no? Kaya yung mga first fruit nyo po, hello! Imagine, ngayon medyo hirap-hirap pa tayo, pero pag tapos na yun at doon na tayo nag-worship at paayos na doon, di ba testimony na lang ang lahat? Testimony na lang, ikikwento mo, dati hirap na hirap ako magpakala rito, kaya ang ganda na ng wall natin, pastor ah! Oo, baka lahat kayo tumambay doon sa opisina ko kasi aircon yun. Siyempre, pero bago i-aircon ng opisina ko, ang worship house muna, mabira kaya lang, pag natutulog kayo, meron akong naka-ready na bola. Kasi ang problema sa aircon simbahan eh. Kahit nga di aircon, ang init, may nakakatulog eh. Amen? How much more pag aircon na kaya? Naalala ko, years ago, nangangarap pa lang ako, magtatayo. Okay, ito na reality na But my only goal for that is to secure the church na hindi na siya mapapaalis kailan. Yun lang naman po ang akin. Actually, kayo na makikinabang to, mga anak-anak. Pastor, bata ka pa, hindi na po. 37 na po ako sa 9 na araw na parating na lang. Apo. Ay, di pala. Pero kailangan po nating maalala that when we work for God, it is for His glory. Always for His glory. And thirdly, it is for the goodness. Sa 8:28, sabi, di ba? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. 8:28 of Romans. Sa story po na ito, ang Panginoon gusto niya may magandang mangyari. Pero hindi para sa Kanya. Doon sa mga tao. Kasi habang nakikita niya that the people continue their lives without doing anything for the glory of God, those people are living a wasted life. O sige, nabubuhay kayo, maganda bahay nyo, maganda buhay nyo. Pero anong labor nyo sa akin? Wala. O, hindi mamamatay kayong wala. Remember, when we die, we will not take anything with us. Amen. Magandang bahay, magandang sasakyan, magarang kung ano man. Lahat yan, iwan. And the only thing you can take with you is what? Your labor for it. Yun lang naman ang nare-reward sa langit. Yung trabaho mo sa Diyos. Kaya nga, sa murang mga edad na mga karamihan po kasi dito, puro young people lang tayo dito. Sa murang mga edad, imagine, naging part ka na nung ganong ministry. A lot of people are waiting there. Yung mga batang tinuturuan natin doon, nag-iintay na sila. Kaya nga pag nagsanib ito, tsaka yun doon, ay naku. Baka yung 100 square meter, makita natin kagad, maliit. Store, bilihin na rin natin yung katabi.
Diba? Mas mangangarap ka para sa sarili mo, hindi na eh. Let you do for God first and God will do the rest. Amen. Kahit ano sikap mo sa sarili mo, parang ito eh. Diba? So, ngayong umaga, pag-aralan natin ang mensahe, people and the work for God. Punta na kagad ako sa punto 1. Ano yung problema rito? Una, in the people and the work for God, una nating makita muna yung hurt of God. Yung hinanakit ng Diyos. Kasi ito, yung verse 3 hanggang verse 5, then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying, verse 4, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ano yung unang nakita natin dito? Yung sakit ng loob ng Diyos. For example, anak mo, pinag-aral mo, graduate, nagkaroon ng magandang trabaho. Pero nakita mo na yung anak mong yun, pinagkagastusan, pinagawa ng bahay, yung magulang ng boyfriend. Pero ikaw hindi ka man lang inanuhan. Kung ikaw yung magulang, ano mararamdaman mo? Anak mo, kita mo yung magulang ng boyfriend, binilhan ng bahay, binilhan ng kotse. Ikaw, pagka hingi-hingi ka ng pambayad sa kuryente, galit ba? Ano mararamdaman mo? Di ba sasama loob mo? Eh, siyempre, ako yung magulang mo, ako nagpaaral sa'yo, ako nagtaguyod sa'yo. Tapos ibang taong kakanlingain mo? Mga kapatid, that is the same feeling that God felt when He sees the people living their lives in a good way, but doesn't mind the temple. Nasaktan po ang Diyos dito. Kung ito diretso ito, ang Diyos na o-open. Hindi, makinuwain ng Diyos natin. Sino may sabi sa'yo? Gusto niyo nang patayin yung mga taga-Israel, pinigil lang siya ni Moses. Eh di ba, ang pastor, ang Panginoon, God of love and understanding? Oo, but He is also a God of justice. And His love are not self-governing love na parang magmamahal siya para lang sa sarili niyang kapakanan. Kaya siya nagagalit dito kasi nakikita niya yung mga tao nabubuhay ng pasayang. So let us consider this, God sees our selfishness. Sabi ng Panginoon, kayo, nabubuhay kayo, nananatili kayo sa mga bahay niyo magaganda, tapos yung tahanan ko, sira, hinahayaan niyo. God hurts from within. Ito, tanong, sino may sariling bahay dito? Yung bahay mo, sarili mo. Pasang kamay, yung sarili nyo bahay nyo, hindi kayo nangungupahan, hindi kayo, sarili nyo bahay nyo as in, wow. Imagine, God is good to us. Amen? May sariling bahay ka, God is good to you. A lot of people haven't. Ako, wala akong sariling bahay. Nakikitira lang naman ako sa bahay ng ate ko. Wala akong sariling bahay. Pero mas masarap talagang umpisahan na unahin mo muna yung bahay ng Diyos bago yung sa'yo. Amen. Bakit? Kasi ang problema natin, ganito yung mindset natin. Bahala ako, ganito gagawin ko, ganito ang ko, mag-iimpok ako, magpupundar ako. Huwag ikaw magpundar. Sa Diyos ka magpundar para Diyos magpundar para sa'yo. Ganun po kasi may sistema eh. At huwag nating piliting baguhin yung. Bakit siya na-hurt? Because God sees our selfishness. And then God warns the selfish people. Kaya sabi niya, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. What God wants us to consider, it is to consider what we are prioritizing. Baka mamaya, ang solid-solid mo sa tao, pero hindi ka maasahan ng Panginoon. Paano ba malalaman na solid ako, pastor? Na solid ako sa isang bagay o sa isang tao? Kita mo, basta siya nagsabi. Lahat-lahat talaga. Pero pag si Lord ang hina-hina sa'yo, love,
masakit ang mukha ko eh, kailangan ko ng 500 papacheck up. Ay talaga love, ito na magpapadala na ako. Love, sumakit yung ulo ko eh. Kailangan ko yata itong pa-check up din ulit. Lahat na ng sakit. No? COVID na lang hindi. Pero pagka sa gawain na ng Diyos yun, ako. Nanginginig pa yan. Maglalaglag sa offering pa, nanginginig pa yan. Para bang... let me take this from let me talk to you straight. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Malinaw po yan. Pero kailangan ng gawain. Ngayon, sasabihin ko sa inyo to kahit konti tayo, hindi sin problema ang offering tulad ng dati. Tulad ng dati, kahit ang dami natin, di ba? Nanunundo pa ako. Siguro, lagpas 30 tayo lagi eh. Pero ang offering natin, 300. Eh, paano kasi? Puro wala pera. O, ngayon, konti lang tayo. Wala pa nga tayong 20. Pero, laging 4 digit ang offering natin. Kita nyo yung laking kagaanan pagka nangyari eh, hindi na tayo naupa, tapos hindi na tayo naguhulog kasi tapos na. May makakaipon na ng makakaipon at pagpatayo tayo ng maayos-ayos. Isa pa, alam ni Lord kung selfish ka o hindi. Wag mong pagdadamutan ng Diyos kasi pag pinagdamutan mo siya, ganito lang ang logic dyan eh. Pag hinuli mo ang Diyos, hindi ka mauna. Pero pag ang Diyos ang inuna mo, hindi ka mauli. Eh bakit nahuhuli ka ngayon? Ba't inuuna mo ba ang Diyos? I choose to build the house of God first before thinking of my residency. Siyempre, pag nag-asawa, kailangan ko ng sariling bahay. Pero wala pa akong isip na magtayo ng sariling bahay. Kahit kaya ko magtayo. Wala lang akong pambili. Pero kaya kong magtayo. Pero mas okay na yung mauna yun sa Diyos. At bahala ang Diyos, problema sa bibigay niyo sa aking bahay. Simple logic. Huwag mong unahin yung sarili mo. Hindi ka talaga mauna niya. O, gaya niyan, yung pag-aaral nyo. Pag inuna mo yan, ang pag-aaral, sabi ni Rizal, ano daw? Ang kabataan, pag-asa ng bayan. Totoo ba? Eh, ayaw nga pumasok ng mga bata. Sa online class, nakita ko may post sa online class, oh. Ulo ng manikin, nilagyan ng face mask, at yun ang pina-attend niya sa klase niya. Imagine that. Hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Siguro, pwede. Pero, mas iisipin ko na ang Diyos ang pag-asa ng bayan. Amen. At ikaw, kapatid, wala kang ibang pag-asa kundi ang Diyos. Kaya sumasablay lang naman ang buhay mo pagkat hindi siya yung inuuna mo. Yun lang naman po yun. Hindi, pastor, kaya mo naman sinasabi, parang gusto mo, magbigay kami sa building, blah, 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 blah. Hoy, nanghingi ba ako sa inyo ng pampatayo? Hindi, di ba? May narinig ba kayo sa akin na pengin pera para magpatayo tayo? Wala, di ba? Bakit? Alam ko lagay nyo eh. Pero hindi ko tinatawaran yung puso nyo. Alam ko lagay nyo, nahirap kayo sa first floor ka, hirap na kayo. Tapos hingihan ko pa kayo ng pampatayo. Hindi. Sa Diyos lang ako nanghihingi. Ang dami nating kapatira sa ibang Amazing Grace na may mga construction, blah, 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 business. But I do not ask anything from them. Not because of pride, but because I know my God will provide for me. At hindi ko kailangan manghingi sa kahit na sinong tao. Diyos lang ang aking hinihingi. Pwede naman talaga, maski doon sa foundation. Mr. Ang, baka po pwedeng sponsoran nyo kami ng gano'n. Hindi naman ako nanghihingi rin doon. Dahil ngayon gusto kong patunayan sa sarili ko at sa Panginoon na kaya ko siyang pagtiwalaan. Kaya hindi po ako nanghihingi. Marami akong pwedeng lapitan pero wala akong hinihingian. Why? Kasi pag ibinigay mo sa iba ang privilege, ang blessing ay hindi para sa iyo. Tignan na lang natin kung saan nangabot ang 50,000 at bahala ang Diyos magdagdag din.
Ayun, naman pala, buti safety tayo, di tayo hinihingi ni Pastor. Huwag ka maglala, hindi naman talaga ako nanghihingi. Hindi, talaga. Kasi yung first fruit nyo, commitment nyo yan. Kayo ng Diyos yan. Wala namang pilitan dito. In fact, hindi nga kayo sinisingil. Ang mga pahapyaw ko, syempre, reminder lang yan. Kasi likas tayong makakalimutin. Basta utang, nakakalimutan natin yan eh. Diba? Sino ba rito yung nakakaalala sa utang? Yung panala? Hindi, matalas nakakalimutan talaga natin yan. Diba? Anong malakas pa kasira ng mood? Tao o bills? Bills. Di ba bills? Oh. Sino yung tuwan-tuwa pag may bills? Uy, yung Meralco, andyan na! Wala! Oh, hello, ma! Oh, sino yung dumating? Bill ng tubig. Oh, natuwa ka? Tapos pag buklat mo pa, dating 500, 800 na. Oh. But sometimes, we hurt God without even noticing. Masasaktan mo ang Diyos sa kawalang tiwala mo sa Kanya, sa pagsuway mo sa Kanya, sa kawalang pananampalataya na inuuna mo ang mga bagay-bagay ng lupa bago siya. It's always seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lang natin ang Panginoon at tiyak hindi tayo mahuli. Testingin nyo po, I challenge everyone now, testingin mo, unahin mo Diyos. Amen. Hindi, kasi may ano yung kapatid ko, may ano yung bahay namin, may bayarin ako. Pag yan inuna mo pustahan tayo. Hindi ka liligaya. Walang Meralco, Nawasa o kahit anong bill ang nagsabing i-bless ka pag binayaran mo sila. Pero ang Diyos may sinabi, naniniwala ako sa Luke 6:38. Ano daw yon? Ha? Ayun, may pangako ng Diyos yon, di ba? Luke 6:38 yun. Sino nagsabi nun? Oh, ang Panginoon mismo eh. Give, and it shall be given you. May pangako bang gano'n ng Meralco? May pangako bang gano'n ng Planet? May pangako bang gano'n ng Water District? May pangako bang gano'n ng kahit anong binabayaran mong utang ngayon? Wala! Pero ang Diyos nangako, give, and it shall be given you. Good measure. Pressed down, shaken together. Papasayo ka. Oh. But again, I do not ask anyone para magbigay sa project. Bakit? Kayo ng Diyos yan. Mas naniniwala ako kayo ng Diyos yan. It is between you and God. Kaya, kung na-hurt mo ang Panginoon in these past few days, mag-sorry tayo at bumawi tayo. Let's not hurt God's feeling. Kasi pag ang Diyos nasaktan sa'yo, masasaktan ka. Pero pag ang Diyos natuwa sa'yo, tandaan mo, ang Diyos, you cannot outgive God. Hindi yan papatalo sa'yo. The more mong inaangat ang level mo, siya mag-aangat naman sa level mo. Hindi mo ba nakikita? Lalo na yung matatagal na rito. Level up na talaga tayo. Lalo na si Sister Rian, matanda na yan dito. Inalaga ako yan, high school nene pa lang. Ngayon, mag-aasawa na yata. Maski naman ang pastor yun, nakita nyo, ni-level up na, di ba? Dati, nagmamotor lang ako eh. Ngayon, nakailang sasakyan na. Baka po isipin nyo, mga taga, si pastor pala, mahilig sa sasakyan. Hindi po ako bumibili. Ang binili ko lang yung motor, saka yung isang kotse. Nahalagang 27,000. Yan pong sasakyang gamit ko ngayon, hindi ko po yan binili. Binigay po yan ng Panginoon, syempre. Hindi po yan, wala pong ginastos ang church kahit piso dyan. Binigay lang po yan ng kapatid ko. Without me asking. Why? Because it is, as always it is, you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Si Sister Princess, inangat na yan ng Panginoon. Dati, 100 lang pera mo no? Ngayon, ang transaction niya sa kanyang business online, 10,000. Mga transaction niya. Kita niyo yan? Yaman niya.
Si Sister Amalia lalo. Ito po, uuwi ito. Galing sa school, high school. May dala yung mga chichiryang, mga mumurahing tagpipiso. Ngayon, kahit sa ang restaurant mo, nakakainan na nito. Kung magpalit ng cellphone to, yearly. Kayong tatlo, mga larawan ng pinromote na eh. Ano po yung sinasabi ko? Ano yung tumbo ko? Ang tumbo ko, habang nananatili ka sa piling ng Panginoon, papakita ng Panginoon sa'yo na totoo siya sa mga sinasabi. Kaya nga tingnan natin ito, if you hurt God, you will hurt yourself the more. But if you make God happy, ano ba sa makikita natin? Ha? Tatanggap ka ng blessing na ikaw man, hindi mo akalain matatanggap. Amen. Then number 2, the harshness of man. Ito, dito ako baba. No? The harshness of man. Parang ang harsh ano. Bakit harshness? Kasi ang Panginoon una dito, sabi niya, sa verse, Haggai chapter 1 verse 2, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Sabi ng mga tao, hindi ito ang panahon para itayo na ang bahay ng Panginoon. Hindi pa ito ang panahon. Kailan? Ito, wag nating gamitin ng pandemic na excuse. Hindi, pandemic ngayon. Dapat, hindi muna ako atin. Online na lang tayo. Daming ganyan. Maski ikaw, sa buong sistema, nakita mo naman, di ba? Mula nung nauso yung online worship na yan, marami na talaga hindi na nag-physical. Tinamad na mag-physical. Marami yan. At marami rin. Nung nag-pandemic, na-pandemic din yung faith. Hindi na nakabalik sa church. Bakit ganun? Because Satan is very active. At gano'ng kalupit ito? Tingnan mo yung excuses nila. Sabi, hindi pa ito panahon para itayo. Pero yung mga bahay, ang gaganda na. Excuses. Sa atin, paano natin i-apply sa atin? Marami rin tayong excuse eh. Lord, alam ko naman ikaw yung maunawain, mahabagin, maintindihin, understanding na Diyos. Kaya meron po akong babayaran eh, yung first fruit ko, tsaka na yun. Walang problema, hindi naman magagalit si pastor kahit tsaka na, kahit hindi mo nabayaran na, kahit 1, 2, 3 mo na eh. Hindi naman magagalit si pastor. But it's between you and God. Naalala niyo yung verse? Commit thy works into the Lord, and thy thoughts shall be established. Ang tanong, established ka ba? Bakit walang stability sa mananampalataya? Because he doesn't commit his works to the Lord. So, pansinin nyo, gaano kalupit ang tao. Young people, I challenge you, young people, lalo kayo. Ang young people, alam nyo, napakadali nyo pang masway. Ang daling magbago ng isip ninyo. The next time ganito, the next day, ganito na. Dali po magbago ang isip ng isang young people. At bakit madali magbago ang isip ng isang young people? Because the young people are easily attracted to the things around. Ito kahapon kinikwento ito ni nanay, si Sister JJ, nanay ni Novem, yung taga doon. Pastor, hindi na naglalaro ng Mobile Legends yan. Natakot. Nakita niya raw kasi may mga 666 yung mga doon. Natakot. Ilang taon yung batang yun? Wala pa yatang 10 yun. Natakot daw siya. Kasi nakita niya yung mga 666 yung mga Mobile Legends. Pero marami talagang kabataan, tuwan-tuwa doon. Diba? Marami talagang kabataan, tuwan-tuwa doon. At sobrang tuwan-tuwa sila doon. Ito yung tipong alam mo naman na mali, pero dahil sa sobrang tuwa, sige pa rin. Ganyan tayo kalupit. Kahit alam mo lang ayaw ng Diyos yan, ginagawa mo pa rin. Ganyan tayo kalupit. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, wag. Hindi naman si pastor ang maraming binabawal.
Ako ba nagbabawal? Sa mga pananamit, ako ba naglagay niyan? Tinuro ko lang naman sa inyo yung Bible. O, sa pagbibigay. Alam nyo kasi sa pagbibigay, hindi rin naman ako yan eh. Kasi kung si pastor maglalagay ng standard ng pagbibigay, 40% agad. Oh. Pero inyo, ang Panginoon, 10 lang eh. Kung ako yan, 40. O, lamang pa rin kayo. Eh, buti na lang, hindi ako ang Panginoon. Iba ang Panginoon. Kaya lang, minsan may mga miyembro na nasasaktan pa sa atin. Hindi na nga nagbibigay, galit pa. Pero dito sa church na to, wala namang ganun. Mapagbigay yung mga tao rito, amen? Amen. No, October na. Amen. Amen ka ng amen, ha? Baka mamaya. The expense. Sa verse 4, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? At the expense of God's work, yung tao, inuuna yung kanila. Oh. Kayo ha, kayo, lalo na yung mga matatagal na rito. Payag ba kayo? Yung ugali mo dito sa church na to, yung pa rin ang ugali mong dadalahin doon. Mamaya, doon sa isusulat nating papel. Ano yung aking itutulong sa worship house na itinatayo? Susulat mo yun. Walang magbabasa nun. Kayo ni Lord nakakaalam nun. Lalagay natin yung sa lagayan, tsaka ibabaon natin doon. Kasi ganun ang groundbreaking eh. Pero nilagyan natin ng kakaiba. Meron tayong vow sa Panginoon. Naiiwan doon. Pero ako ang vow ko, sasabihin ko na. Kasi obvious naman. Hanggang sa kahuli-huli ang pako, tornilyo, nagtatrabaho pa rin ako. Dami kong ang balak doon. Balak ko doon, may elevator eh. Joke lang. Pero alam niyo po, sa totoo lang, malupit tayo. Malupit tayo sa Panginoon. Minsan, alam na nating nakakasakit sa Kanya, itutuloy pa natin. Minsan, alam na nga natin, eto, Panginoon, nagalit siya nung nag-offer, yung mga taga-Israel. Nag-offer sila ng mga pangit na hayop, mga hayop na may sakit. Nasaktan siya dun eh. Sabi ng Panginoon sa kanila, sige, subukan yung ihalay ang kay gobyerno. Ewan ko lang kung tanggapin niya yan. Oh. Baka mamayang ibibigay din natin sa Panginoon yung mga huli na natin, yung mga tira-tira natin, yung mga wala lang natin. Napakagandang example ni Haring David, sabi niya, I will not offer anything that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng hindi masakit sa akin. It means may value. Guys, lalo na po sa mga medyo lalayo na pag doon na tayo nag-church. Dito nga sa ganito kalapit sa'yo, nalilate ka eh. Ano na doon? Si Kenneth, tingin ko mas aaga na to doon, mas malapit na eh. Kaso bago doon. Yung sasakyan, pinakondisyon ko, ginastosan ko bago tayo lumipat doon para naman yung mga hirap talagang magpunta doon dahil nga wala namang means of transportation dyan na very accessible. Masiservisan natin. Pero wag ka na. Mas masaya maglakad. Lapit ka doon. Lalo ka na, Brother Glenn, wag ka na. Lapit mo na. Ikaw ang pinakamalapit. Ito sila, Brother George po, may service naman sila. Pero itong mga wala. Oh. Si Sister Princess, wala to, kawawa to. Dapat sunduin to. Sorry, ano? Sumabay ka na. Kung hindi pa babalik. Harshness. Masyado na po tayong malupit sa Panginoon in terms of giving, in terms of labor. Baka po dapat baguhin na natin yan. Mag-participate po tayo sa work. O third na. The hardship in man's life. Ito, nakakalungkot to. Kasi, eto mga taga-Israel, nabubuhay sila, pointless. Kasi sabi sa verse 6, ye have sown much and bring in little. Oh, kayo ha?
Naranasan nyo? Yung sahod nyo, wala pa, pero wala na. That is the meaning of this verse. Ye have sown much and bring in little. Yung pera, ipapadala pa lang, tatanggapin mo pa lang. Pero kung siya ang nagkakahalaga ng 5,000, ang darating na lang 500. Sasahod ka, magtatrabaho ka every day, expecting a 3,500 salary, but you will only receive 200 because of the utangs. Hinuhulugans, bayarins. That is what God is talking about when He says, ye have sown much and bring in little, ye eat, but ye have not enough, ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm, and he that earneth wages in a bag with holes. Nakakalungkot pumasok pag ganun. Yung bang namimiss mo na ma-receive yung sahod mo nang walang bawas. Pero bakit maraming bawas? Na para kang tagahawa ka na lang ng sahod mo eh. Kawawa ka naman, di ba? And why is it happening to you? It's happening to you because you do not prioritize God. It's a matter of priority, my brothers and sisters. Bakit? Saan pa napunta yung mga inutang mo? Siyempre, yung home credit ko, yung motor ko, yung bayad sa internet. O, tinan mo. Sa lahat ng mga yan, ano para sa Diyos yan? Lahat ba sila may bilis ka na? Pinangakuan ka? Oh. Si home credit, pinangakuan ka? Sa amin na, ang huling hulog nyo. Uto-uto. Siyempre, wala naman talaga yun. Sinasabi lang nila yun. Wala ka naman balak talagang umutang eh. Eh, kinulit ka ng kinulit yung home credit. Oh. Ito pa. Nananahimik yung business mo, paparada yung nakamotor na Bombay. Uutang ka ngayon sa Bombay. Kahit 5-6 ang labanan. Magkano ang utang? Iyan ang problema natin sa ating finances. Puro utang na kasi, kaya wala na tayong napapala. Ganyan po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan, pinapamukha ng Diyos sa kanila. Oh. Kita nyo? Umiinom kayo, pero hindi napapatid uhaw nyo. Kumakain kayo, pero hindi kayo nabubusog. Nag-iipon kayo, pero wala kayong makita. At kayong mga sumasahod, naglalagay kayo sa butas na lalagyan. That's what happens when people do not learn God's system. Kita nyo naman po, ang hirap ng buhay. The pointlessness and then the punishment. Verse 9, ye looked for much, and lo, it came a little, and when ye brought it home, I did blow upon it. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Israel ito ha. Bakit? Naghanap kayo, pero konti lang nakuha nyo. At maliit lang ang naiuwi nyo dahil hinipan ko ito. Bakit? Sabi ng Panginoon ng lahat. Sapagkat ang aking tahanan ay sira at wasak, at ang mga tao ay padaan-daan lang doon. Saban-samaan loob ng Diyos dyan. Kaya nagparusa siya. Kahit anong ani nyo, wala kayong maani. It means God has control on what you are getting. May control si Lord sa sahod nyo. At hindi niya hahayaang sumahod ka ng maganda-ganda, lalo na kung hindi mo naman siya inuwi. Ngayon, tinan mo, paano ko aayusin, Pastor? Sa dami ng utang ko, wala na akong matanggap na sahod ko. Ano ba yung mga utang mo? Nung nagkasakit ako, nung cellphone ko, yung motor ko, yung ano ko. Ba't ka nagkasakit? Hindi ka pinaprotektahan ni Lord. Bakit? Nagkulang ka eh. At mga kapatid, huwag mong hayaan na manatili kang ganyan. God is not talking to us para pagpatayo siya dahil gusto niya lang magkaroon. God is talking to His people and to us today. It is because God doesn't want us to live a life empty. Ayun yung makita na kawawa ko. Miro mo, pagdating ng kinsenas, mga kasama mo, sarap ng good time, ikaw uwi ka na, wala ka ng pera eh. Hindi pa man sumasahod, ubos na. Cash advance dito, cash advance doon.
Nagtrabaho ka ng 15 days tapos ang iuwi mo dae. Kawawa ka naman. Matatawag mo bang blessing yun? Hindi na po blessing yun. Ayaw ng Diyos at kawawa tayo kung ganun ang buhay natin. Kawawang kawawa po tayo. Tignan niyo verse 10. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Oh. Ang langit ay hindi nagbibigay sa inyo ng ulan. At ang lupa ay hindi namumunga para sa inyo. Bakit? Ginanon ng Diyos eh. Pag ayaw mong unahin ng Diyos, ganun din ang Diyos sa'yo. Eh, kawawa ka pag ganun. Kawawa ka. Yan ang susi. Yan ang problema, kaya puro ka utang. Kasi nakaganon si Lord sa'yo. Sunod niyan, ganito na eh. O, diba? O. Kaya mag-iingat tayo sa finances natin. Kung yung pag-i-internet, nakakaubos na ng oras mo, nakakabawas pa sa tithes mo, paputol mo na yan. Eh, kapatid mo lang naman nakikinabang dyan. Wala man lang ginagawa sa Panginoon yun. Tanggalan mo. Ako naghihirap sa iyo. Hindi para sa pag-aaral eh. Pustahan tayo, mas maraming oras sa paglalaro yan kaysa sa pag-aaral. Dapat nga eh, kayo, ang internet sa bahay, lalo na po sa mga magulang, pagpatak ng alas 10, hugutin nyo na yan. Eh kasi mawata kayo anak, nag-data naman. Hugutan na lang internet yan alas 10. Kung ano na pinapanood yan. Dapat yan bubunutan niya. O syempre, pag tulog kayo, i-iska po yan, sasaksak yan. Kaya kunin nyo, bilang magulang kayo, kunin nyo yung router, yakapin nyo sa pagtulog. Eh, kaso yung anak, naka-ready. Babe, hanggang alas 10 lang internet namin, magdidata lang ako saglit ha. Pag yung anak nyo, nakagano sa kumot yan. Hindi naman niya ginagawa, nakatakbo ng unan, nakatakbo ng kumot, tapos maliwanag sa loob, alam na yan. Imagine ang maagang tulog ng anak nyo dahil sa internet, alas 12. Umaaga pa yun, pastor. Huwag kayong gumaya rito sa isang to. Ang ganda, di ba? Ang mauuso sa church nyo, devotion. O mga anak, dito kayo dito. Before sleep, devotion na. Ay, kagandang practice yan. Hindi yung anak nyo. Mukha ng adik. Hindi naman sana nga masama eh. Problema eh. Yung internet, pinambabayad mo yung tithes. Tapos magtataka ka, wala ka ng sahurin. Kaganyan si Lord sa'yo. Yan ako. At kung ikaw naman, kabataan na ate ka sa internet, hindi naman masama ang internet talaga. Kung alam mo kung paano gamitin ng maayos. Pero maniwala ka, andyan ang temptasyon. Hardship. And then ito na. Verse 11. And I called for a drought upon the land. Sabi ng Panginoon sa mga tayo, at magbibigay ako ng tagtuyot sa lupay niyo. O, kawawa ka rin. Yung wallet mo, pag nagtagtuyot si Lord yan. Ang chili mo sa wallet mo. Gusto mo lang ng fishball, bibili ka sa pag tingin sa wallet mo, pamasahe mo na lang. Ay, hindi na pinagpapala ang buhay mo niyan. Dapat na-alarma ka na niyan. Hindi, pastor. Saan ba sa Bible na ang Panginoon sensitive sa mga amount na binibigay natin? Hindi ba sa puso naman yan natin? Wala naman ako doon. Tama ka naman doon. Pero ang Panginoon, umuosyoso siya. Naalala nyo? Doon sa treasury, kasama niya yung mga disciples. O, tignan nyo yung babaeng nyo. Yung naglagay ng 2 mites. O, may amount pala. Meron. Sensitive o hindi? Eh, doon nga siya natuwa eh. Pastor, sa konti yung binigay. Ay, hindi konti yun, madam. Kasi yung konting yun, ano sabi ng verse? All her living. Lahat ng pera niya. O sino ngayon ang gagawa nun? Tanyo? Lahat ng laman ng wallet mo. O, di ba, buti naka-Gcash yung akin. May Gcash ako, 092912. Imagine that. Mga kapatid, ang tanging dahilan para hindi ka pagpalain ng Panginoon ay ikaw. Hindi problema ng Diyos na i-bless ka eh. Pero bigyan mo siya ng dahilan.
Amen. The only reason why we are not blessed by God is nobody but us. Hindi ka i-bless ng Panginoon kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod. And finally, the hard work of the task. Siyempre, kung great ang gawain para sa Diyos, may greatness dyan. Kung may greatness dyan, may hardship dyan. Kaya nga alam nyo, pag nagpe-pray kami doon sa gagawin, ang lagi kong prayer, Lord, alam ko may challenge na darating, pero tulungan nyo po kaming kayanin namin. Siyempre, may mga Sanballat and Tobaya na darating doon. Ang challenge po ngayon na nararanasan namin, yung grabing ugat ng mga puno sa aming paghuhukay. Si Clyde, ang lakas po ng taong to, nakabali ng palakol to eh. Siguro, gano'n talaga pag palakol ang grato sa eskwela nung araw eh. Yan po yung struggle namin ngayon doon. Grabing ugat ng mga puno. At kagatan lamok. Sa hapon, ang lamok doon may oras lang po sila. It's between 4 to 6. Yun lang, mga lamok doon. Kaya nga 2 o'clock tayo kahit mainit doon. Pero hindi po mainit doon, promise. Kasi ang daming puno. Kasi ayoko lamukin kayo. Kayo pa iniisip ko eh. Ayoko lamukin kayo. Kawawa naman kayo. Kaya 2:00 tayo. Kaya bibilisan ko na. The hard work. Bakit hard work, Pastor? Because God's work is not easy. Amen. I was in the hardware this past few days. At alam nyo, tuwing pupunta ko ng hardware, nalulungkot akong umaalis. Paano papasok ako doon na may hawak? Uwi akong halos wala na. Magkano po ang sako ng semento kayo? 220. Pa-deliver po ng buhangin, graba, hollow blocks, bakal. Pumunta ako sa hardware na may 5,000. Umuwi ako, negative 6,000. Nire-report ko sa inyo, bakit? Hindi ko kayo kinokonsensya. Dahil alam ko naman, may konsensya naman kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo na hindi po madali. It will not be called great if there's no hardships in it. Amen. Pero ako, sige lang, bili lang ako ng materyales. Pastor, pwede na dyan yung maliit-liit na bakal. Ay, hindi. Bahay ng Diyos yan, dapat best dyan. I do not buy the substandard metal. I buy the really standard materials. Hindi ako bumili ng pangit. Yung klase ng hollow block na pangit, hindi ko binili yun. Binili ko yung maganda. Bakit? Sa Diyos yan eh. Pwede naman bumili ako sa junk shop ng mga bakal. Pero hindi, sa Diyos yan. Pag sa Diyos pangit, oh, unfair naman yata sa Diyos yan. Pero pag pray nyo po, dahil pag yun natapos na, ay nako, mati kayo mismo, baka hindi na kayo umuwi. Basta may internet ba doon? Meron, hindi ka mag-alala. Pero pagka preaching, bawal connect. Siyempre, magugulo yung ating life. Siyempre, may mga bagong patakaran na to. Ano mga patakaran niyo, Pastor? Baka naman nakakatakot yan. Bawal na tayo malate to. Nakakaya naman sa Panginoon. Binigyan na tayo ng worship house, tapos late pa tayo. O, diba? Alam nyo, sino pinakamaaga ngayon dito? Si Glenn. Yung bago. Yung hindi pa kabaptize. Hello naman sa inyo. Anong oras siya nandito, Brad? 8:00? Imagine. Nakaiga ka pa yata nun. Hindi, ganyan lang yan, Pastor. Bago eh. Ganyan ka rin ba ng bago? Imagine, 8:00. Nangangarap lang kami niyan na makasimba siya na Sunday kasi may work siya na Sunday. Aba eh, gumawa ang paraan ng Panginoon. Oh, tinanggal sa trabaho. Tinanggal ni Lord para magsimba na. Pero Brad, huwag ka maihiya. Kasi way yan ng Panginoon. Kasi may mas maganda na siyang plano sa'yo. Amen. Malay mo, kaya ka tinanggal para tagapala pala kita ron. No? Pinasama. So, pag-pray nyo po siya, kailangan natin siya siyempre ng tulungan sa panalangin para magka-work ng walang Sunday. God's system, sabi ng Panginoon, go up into the mountain and bring wood. May wood naman sa baba, ba't sa mountain kukuha? Imagine,
Go up to the mountain and bring wood. May wood sa baba, pero bakit sa mountain kukuha? Kayo nga mag-isip. Para paghirapan. Why? Because the best woods are in the mountains. God wants the best. Pagdating sa Kanya, gusto niya best. At wala, that is God's system eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung sistema ng Diyos. O kunyari, ganito, kasi sa may iba na sistema. May ayaw maniwala sa first fruit, may meron mga pledges ang tawag, pero first fruit din naman yun. May mga ayaw mag-tithes, meron naman naniniwala sa tithes. Ito na lang eh. Pag may nag-first fruit ba, mga demonyo ba yun? Kami ba pag nag-first fruit kami, masasamang tao kami? Or kami ba pag nag-pledge kami, mga kampong kami ni Satanas? No! Hindi masama na may sistema sa pagbibigay. Kahit ano pang conviction yan, hindi masama na may sistema. Pero tayo, tinitingnan lang natin kung ano yung sistema na ginawa sa Bible. Kasi pag sistema ni Pastor Aaron yan, 40% yan. Kaya sa Bible na lang tayo. Eh may nagagalit. Hindi naman dito sa church nito. Bakit pa nagtatights yung mga pastor na yung papaloko kayo dyan? Diba ang tithes, Old Testament? Old Testament naman tithes. Na hindi naman mali. Totoo naman yun. Kasi kay Abraham pa yun eh, di ba? Oh. Pero pag nag-New Testament tayo, nag-giving, mas malala. Kasi sa New Testament giving, hindi tithes. Bigayan ng lupa. Oh. Basahin niyo po yan. Oh, kaya yung mga nagtaas ng sariling bahay kanina, nako. Mahirap yun. Kaya pansinin niyo pong mabuti. Kaya hard work of the task. It is because God has a system that must be followed. God will not bless your life unless you follow His system. Ang system ng Diyos, itatayo ang worship house, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil, sino tinawag nito? Palestinians? Hindi. Ang tinawag, yung mga mananampalataya, yung mga taga-Israel, sila ang go up to the mountain and bring wood. Kaya kayo mga lalaki natin, huwag kayo magtaka kung kayo tinatawag ko. Ha? Wala kang gagawin. Minsan nga, nakakalungkot at nakakatuwa pala, kahit may gagawin, kinakancel para makatulong. Amen. Grabe yung mga pananampalataya na yan. Pero hindi ko naman sinasabi na walang kwenta yung mga hindi nagkakancel. Hindi ko naman sinasabi gano'n, pero parang gano'n nga. Ito yung chance natin para makagawa sa Panginoon eh. Pambira, bahay ng ibang tao, ginagawa natin. Bahay pa ng Diyos, hindi. Magaya naman yun masyado. Then, God's supremacy. Sa bandang huli ng story, itong mga tao, tumulong din naman sila. Kasi wala silang nagawa eh. Tinayo din naman nila ang bahay ng Panginoon at hindi rin naman, kasi sa verse 14, and the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all, the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Oh. Diba? Nagtrabaho din sila, ginawa rin naman nila, ba't naman pinahirapan pa nila nung una kasi? Kung dinaretsong sumunod na lang, di walang naging problema. Nung makita natin dito, guys, sa buhay po natin, mga kapatid, direksyon na tayo sa pagsunod agad. Huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik, huwag na tayong magpa-ano-ano, huwag na tayong marami pang inaisip na kung paano yan. Lord, ang bahala mag-isip nun. You just follow God's steps and God's system, and the Lord will lead you to blessing. Again, sa daan sa pagpapala, dapat alam mo kung ano yung sinakyan mo. Kung gusto mo ng blessing, doon ka sumakay sa obedience. Hindi naman pwede na hindi susunod tapos gusto mo blessing pa rin. Hindi naman pwede yun eh. Siyempre, kung gusto mong i-bless ka, susunod ka. Pero kung gusto mo, i-bless ka pa rin kahit hindi ka susunod, hindi uubra yun. Eh bakit kasi dito nyo ako dinala sa curse? Mali. Bakit kasi diyan ka sumakay sa curse? If you want blessing, obedience. If you want curse, disobedience. Hindi pwedeng disobedience na ayaw ka pa. Blessing pa din. Hindi po pwede eh. Cannot be talaga. Parang ano yan eh. 3 minus 6. Negative 3. Negative 3.
O, tinan mo, negatibo na, wala pa. Kaya po, sa ating mensahe ngayong umagang ito, mabigat po ang tungkulin, mabigat ang gagawin. Pero tulad po ni Nehemiah, sabi po sa verse 3, and I sent messengers, 6:3 ng Nehemiah, and I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work. So I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Ganong kahalaga sa isang mananampalataya paggawain niya ng Diyos. Hindi niya hahayaang bumaba siya, istorbohin siya, kahit anong gawin niya. It doesn't matter. It's not our concern what Satan does. Anong gagawin na Satanas? Istorbohin kita, sirain yung buhay mo. Hindi mo concern yun. It's not your concern. Ang Diyos ang bahala ron eh. But you and I must be concerned to focus on our work. Kayo po, mga bisita namin, hindi ko po alam ang goal niyo, pero naniniwala po ako na may rason ng Diyos kaya tayo pinagtagpo-tagpo. Hindi ko lang po alam kung ano yun, pero nagpe-pray po ako kung ano yun. Sa mga taga rito naman talaga, alam nyo, dinala tayo ng Panginoon dito. Kaya ito yung panahon, ipakita natin na pwede niya pa tayong i-bless. Amen. Binibless naman ang buhay mo at buhay ko, di ba? Pero kung usapang blessing ng Diyos, hindi pa yan yun. When we speak of God's blessing, it is not surviving. It is surprising. Magugulat ka. Mamaya po, sa ating groundbreaking, pag-pray nyo, Lord, ano yung susulat ko rito? Sulat mo lang. Hindi pera ibig sabihin nyo. Kasi kung pera yun, bahala ka sa buhay mo. Pero kung effort yan, prayer yan, labor yan, bahala ka. Basta isulat mo doon ang, Lord, this is what I will contribute in this great work. Kasi babaw natin doon. Pero sana po, mamaya, usapin nyo ng Panginoon. Kasi kailangan talaga, walang ibang tutulong sa atin rito eh. Gusto nyo natayo yung church dahil finances ng iba? Masakit yun. Natayo ang Amazing Grace GMA dahil kay Brother Eliseo Soriano. Kawawa naman tayo, no? People and God's work. Tayo po ang tao ng Diyos ngayon. Ang Israel sila yan, pero tayo ngayon ang tao ng Diyos. At pinagkakatiwalaan tayo ng great work. I hope and I pray, sana po ang bawat isa ay maging kabahagi ng great work niya. Tayo po tumayo, tayo po ay manalangin. Let's pray. Most gracious, loving Father, salamat po Ama sa umaga pong ito. Alam po namin, Panginoon, na marami na rin kaming sama ng loob na naidulot sa inyo. Marami na rin kaming disappointment na nadala sa inyo. Marami na rin kayong mga maling bagay na nakita sa amin. But we still thank you, O God. Sa kabila ng aming mga incompetence, inconsistencies, ay andyan po kayo palagi na iniintindi kami at patuloy na pinangangalagaan. Sa umaga pang ito, Lord, I don't know kung ano po ang iniisip at nasa puso ng bawat isa, but I do really know na meron po kayong gustong ipagawa sa amin. Hindi po biro ang aming tatahaking daan. Pero alam ko, Diyos, na mas seryoso ka sa taong may pananampalataya at may tunay na katapatan sa pagsunod sa iyo. Lord, I pray for everyone na nasa loob po ng simbahang ito. Tulungan niyo po kami na ma-discern yung inyong kalooban at sundin ang malinaw na daang na tinatahak nito para sa amin. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng tunay na kahulugan ng salitang pagbibigay, ng salitang pagsunod, ng salitang pagpapala, at ng salitang pananampalataya. Upang lubos naming maintindihan, Panginoon, ang mga bagay na ito at sundin namin ng walang pag-aalangan sapagkat buo ang paniniwala na ikaw, O Diyos, ay pag sinunod ay tiyak na walang kabiguan ang mararanasan.
Lord, we are building your worship house. May pagkakatiwala nyo sa amin. Kaya tulungan nyo po sana kami. Bigyan ng lakas kaming mga nagtatrabaho. Bigyan ng wisdom na maitayo ng matibay at maayos. Bigyan ng suportang pinansyal upang patuloy pong mabili ang mga pangangailangan. Bigyan ng proteksyon sa mga disgrasya, aberya, o sakuna. At bigyan rin po ng pabor o Diyos sa mga namamahala, sa mga tao doon sa paligid. Tulungan niyo po kami sa aming groundbreaking ceremony mamaya. Ang salita niyo ang unang maipahayag sa lugar na yon. At ikaw po ang magbigay ng salita mo at ang bawat isa sa mga nagpe-pray ng kanila pong i-commit sa iyo na magiging tulong para po sa pagpapatayo doon ay ikaw po ang siyang makakaalam at ang iyong anak na nangangako. Kaya ikaw o Diyos ang tumulong po sa amin. Help us to do this not for our own glory but for your glory, O God. At tulungan niyo po kami sa aming mga businesses, sa aming mga trabaho, sa aming mga pinagkakunan. Gamitin niyo po mightily upang i-bless ang bawat isa at lalong makita ng bawat mananampalataya na ang pagsunod sa iyong sistema ang pinakatamang daan para sa pagpapala. But let everyone be reminded, O Diyos, na hindi po kami kikilos at gagawa because of your blessings, but because of your value and our love for you, O God. Tulungan niyo po ang church na ito. Tulungan niyo rin po ang ibang churches na nagiiwang ng kanilang mga gawain ngayon. At tulungan niyo rin po mga pastor na pumanaw sa COVID. Help their churches to find a good pastor na bago pong handle sa kanila. Help those churches na nagdaraan ngayon sa COVID-19 na magsigaling na po sila at makabalik sa ministry nila. Help those churches na nagpe-pray ng pang-upa, nagpe-pray ng lupa, nagpe-pray ng healing, nagpe-pray ng fruit, nagpe-pray ng kanila pong spiritual being. At maging sa bawat isa pong narito ngayon, we pray, Panginoon, sa aming pong mga pangangailangan. You continue to teach us, magkaroon lagi ng kababaang loob, magkaroon lagi ng pag-ibig sa bawat isa, at higit sa lahat, pag-ibig sa iyo. Tulungan niyo po ang aming church, ang mga churches mo sa ibang lugar, ang bansang Israel. Tuloy niyo pong protektahan at pagpalain. Maging ang aming bayan, Panginoon, tulungan niyo po na makaalpas, Panginoon, sa COVID-19 at magkaroon po ng mga leader na may takot sa inyo. Ayun po ang aming dinapuri, pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Praise God from death is Lord. Praise Him all creatures sing Lord. Praise Him above, yeah.